Magandang umaga mga kapatid. Ikinalulugod ko namin ang inyong pakikibahagi sa banal na Eucharistia. Ngayon ay ika-2 linggo ng Kwaresma. Ang mangunguna sa ating pagdiriwang ngayong umaga ay si Reverendo Padre Ledo Maota, katuwang na rektor ng Jesus Rally. Magsitayo po ang lahat. Ngayon ay ika-2 linggo ng Kwaresma. Ang mangunguna sa ating pagdiriwang ngayong umaga ay si Reverendo Padre Ledo Maota, katuwang na rektor ng Jesus Rally. Magsitayo po ang lahat. Espiritu Santo. Amen. Ang biyaya ng ating Panginoong Jesucristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang pakikisa ng Espiritu Santo ay sumainyo na. Nagpapasalamat sa Panginoong tumawag sa atin para saksihan ang himling ng kanyang pagbabagong anyo. Alalahanin natin ang ating kasalanan ay ang madilim na tumakabang para di natin siya makita. Hilingin natin ngayong hawiin niya ang iyong ganamdamin. Para sa maraming pagkakataon, umasal kaming mga angaway ng iyong krus. Panginoon, kaawaan mo kami. Para sa madalas naming pagmamalaki sa mga dapat sana namin ikinahihiya, Kristo, kaawaan mo kami. Para sa mga pagkakataong dilumisan o sinira namin ang larawan mo sa amin, Panginoon, kaawaan mo kami. Kaawaan tayo ng mga pangyarihang Diyos. Patawarin tayo sa ating mga kasalanan. Pagbasa mula sa aklat ng Henesis.
Noong mga araw na iyon, sinabi ng Panginoon kay Abram, "Lisanin mo ang iyong bayan, ang tahanan ng iyong ama at mga kamag-anak, at pumunta ka sa bayang ituturo ko sa iyo. Pararamihin ko ang iyong mga anak at apo, at gagawin kong isang malaking bansa. Pagpapalain kita, at mababantog ang iyong pangalan, at magiging pagpapala sa marami. Ang sa iyo'y magpapala ay aking pagpapalain. Ngunit kapag sinumpa ka, sila'y aking susumpain. Ang lahat ng mga bansa, ihong ako'y hihimuhin, na tulad mong pinampala, sila ay pagpapalain din." Sumunod nga si Abram sa utos ng Panginoon. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos.
Pagbasa mula sa ikalawang sulat ni Apostol San Pablo kay Timoteo. Pinakamamahal kong kapatid, makihati ka sa kahirapan dahil sa mabuting balita. Sa tulong ng Diyos na nagligtas at tumawag sa atin upang tayo maging kanyang bayan. Ito ay ginawa niya sa pamamagitan ni Kristo Jesus, hindi dahil sa ating mga gawa, kundi ayon sa kanyang layunin at kagandahang loob na inilaan sa atin bago pa magsimula ang panahon. Ngunit nahayag lamang ito nang dumating si Kristo Jesus na ating tagapagligtas. Nilupig niya ang kamatayan at inihayag ang buhay na walang hanggan sa pamamagitan ng mabuting balita. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Magsitayo po tayo. Ang Diyos Ama na nangusap. Ito ang mahal kong anak, lugod kong bigin ng lahat. Sumainyo ang Panginoon. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay Mateo. Noong panahon iyon, isinama ni Jesus si Pedro at ang magkapatid na Santiago at Juan, at sila'y umakyat sa isang mataas na bundok. Samantalang sila'y naroon, nakita nilang nagbagong anyo si Jesus. Nagliwanag na parang araw ang kanyang mukha, at pumuting parang busilak ang kanyang damit. Nakita na lamang at sukat ng tatlong alagad, sina Moises at Elias, na nakikipag-usap kay Jesus. Kaya sinabi ni Pedro kay Jesus, Panginoon, mabuti pa'y dumito na tayo. Kung ibig ninyo, gagawa ako ng 3 kubol, isa sa inyo, isa kay Moises, at isa kay Elias. Nagsasalita pa siya nang liliman sila ng isang maningning na ulan. At mula dito ay may tinig na nagsabi, ito ang minamahal kong anak, na lubos kong kinalulugdan. Pakinggan ninyo siya. Ang mga alagad ay natakot ng gayon na lamang nang marinig nila ang tinig at sila'y napasubaso. Ngunit nilapitan sila ni Jesus at hinipo. Tumindig kayo, sabi niya. Huwag kayong matakot. At nang tumingin sila, ay wala silang nakita kundi si Jesus. At habang bumababa sila sa bundok, inuutos ni Jesus sa kanila, huwag ninyong sasabihin kanino man ang pagkikain, hanggat hindi muling nabubuhay ang anak ng tao. Ang mabuting balita ng Panginoon. Ibubuhay namin, Panginoong Jesucristo. Magsitayo po tayo. Sa aklat po ni Stephen Covey, 7 Habits of Highly Effective People, meron po ng isang chapter na ang tinutukoy lamang ay ang pakikinig, listening. Sabi po ni Covey, there are 5 types of listening. Yung una ay yung ignoring. Binabaliwala mo yung nagsasalita sa'yo. Kung dalawang factors kung bakit natin ini-ignore kung minsan ang kausap natin. Hindi natin type yung kausap o hindi natin type yung pinag-uusapan. Ikalawang uri ay yung tinatawag na pretending.
nagkukunwari lamang tayo. Kung minsan nakapikit pa tayo, tumutungo, sinasabi natin, I see. Nakapikit tayo, no? I see. Pero nagkukunwari lang naman tayo nakikinig. Yung ikatlo, sabi ni Kobe, ay yung selective listening. Namimili lamang tayo kung ano ang nais nating pakinggan. Kung mabuti ang naririnig natin tungkol sa ating mga ginagawang kakayahan at kagalingan, all ears tayo. Pero pag sinabi na yung kamalian natin, yung pagkakamali natin, yung mga kasalanan natin at kahinaan natin, sinasarnakan natin ang tenga natin. At yung pang-apat ay tinatawag na active listening. Aktibo bang pinapakinggan word for word yung kumakausap sa iyo, yung mga sinasabi sa iyo, pero bakit hindi mo nakukuha yung mensahe o yung ibig iparating sa iyo ng kausap mo? Dahil sarado na ang isip mo, meron ka ng conclusion. Alam ko na yan. Wala na akong matututunan bago yan. Narinig ko na yan. At ang ikalima, sabi ni Kobe, ay yung pinaka-epektibo, ay yung emphatic listening. Putting yourself in the shoes or situation of the person talking to you. At sa ganitong pamamaraan daw, bulang makukuha ang mensahe ng kumakausap sa iyo. Pero para sa ating mga Kristiyano, para sa ating mga mananampalataya, hindi sapat lamang iyon. Kailangan natin ang isang pusong nakikinig. Narinig natin sinabi doon sa tinig na narinig ng mga alagad ni Jesus, si Pedro, Santiago at Juan. Ito ang kinalulugdan kong anak. Pakinggan ninyo siya. Ganito ba tayo makinig sa tinig, sa salita ng Diyos? O pag tayo ay nakikinig, no? Lalo na dito sa homilia, o kaya pagbasa, unang pagbasa, ikalawang pagbasa, Salmo Responsorio. Nakikinig pa tayo o binabaliwala lang natin yung naririnig natin ipinapahayag ng salita ng Diyos. Ikalawa, baka nagkukunwari lamang tayo nakikinig. Nakapikit pa tayo, parang kunyari sinasabi, ninanamnam ko ang salita ng Diyos. Pero pala ay namamasyal na ang diwa kung saan. Tatlo, maaaring pinipili lamang natin ang gusto natin marinig. Kapag sinabi na ng simbahan na ganito ang dapat natin gawin, hindi na tayo makikinig. Sasabihin natin, pakialamero ang mga panig. Pakialamero masyado ang simbahan. Dahil hindi na ito pabor sa atin. Kapag sasabihin natin, paulit-ulit lang yung mga panig, wala nang bata pa ako, narinig ko na yan. Wala na akong matututunan bago niya. Ganon din po ba yung ating mga attitude? Kapag ang salita na ng Diyos ay ipinapahayag sa atin. Meron po meron dalawang magkapatid, kambal, nasa sinapupunan ng kanilang nanay. Sabi ng babae doon sa kanyang kapatid na lalaki, I think and I believe there is life after birth. No? There is life after birth. Hindi, wala na. Hanggang dito na lamang tayo sa madilim na lugar na ito. Kontento na tayo dito nabubuhay. Meron namang yung umbilical cord, dyan tayo nakakakain. Okay na tayo dito. Hindi. Sabi nung babae, I think there is life greater than what we have now. Meron pag isang buhay na mas dakila. Hindi lamang tayo nilikha para lamang dito sa madilim na lugar na ito na hindi tayo malaya kumilos. Kaya sabi pa niya doon sa kanyang kapatid, and I know what? I believe there is a mother. Merong nanay. Ano ba yung pinagsasasabi mo kung ano-ano pumapasok sa isip mo? Huwag ka na mag-isip-isip na ganyan. Talaga ang buhay natin ay nasa dito lang sa madilim at masikip na daigdig na ito. And we know what happens after a mother gives birth. Ito rin ang ating pananaw, kung minsan, at pananaw ng mga alagad. Parang sinasabi nila, is there life after death? At ipinakita ni Jesus ang kanyang kanindigan. Pinakita niya ang isang pangitain na sa kanila lamang
the foretaste of glory in heaven. Isang maliit na katiting lamang ng kalwalhatian. Pero ano ang sinabi ng Ebanghelista? Nagning-ning, no, na napakaliwanag ang kanyang mukha at ang kanyang kasuotan. So it was just a bit of the glory that is to come. Sinasabi sa atin ngayon ng pagbasa natin ngayon, hindi lamang ito ang buhay natin. Mayroong mas maningning, mas maluwalhating buhay na naghihintay sa atin. Kaya sinasabi ni Jesus ng ating Panginoong Diyos, pakinggan niyo ang anak ko. Sinasabi niya sa iyo, siya ay maghihirap, siya ay magbabata, magpapakasakit, mamamatay, at muling mabubuhay. Hindi ba kayo nakikinig yan? Because these were the words of Jesus Christ to His close disciples before inviting them up the high mountain. Sinabi niya na ako ay maghihirap, mamamatay, at muling mabubuhay. Pero nakinig ba yung mga alagad? Nagtalo-talo pa rin sila, sino ang pinakadakila? Kaya itong episode na ito, itong kwentong ito ay para doon sa kanyang mga alagad na mayroong crisis sa kanilang pananampalataya. And all of us who have also crisis in our faith. Hindi tayo naniniwala. Pinapakinggan natin, pero nabubuhay tayo na parang hindi naman yun ang sinusunod natin. Kaya bago bumaba sila mula doon sa bundok, anong sabi ni Jesus? Huwag kayong matakot. Stop being afraid. Huwag kayong matakot sa buhay niya ngayon. Kung ang buhay niya ay punong-puno ng mga trials, punong-puno ng hirap, punong-puno ng problema, at parang hindi na ninyo alam kung saan kukunin ang inyong tutustusin para sa inyong pamilya, para sa inyong kinabukasan, para sa inyong buhay. Bakit tayo sobrang takot? Dahil hindi tayo nakikinig, hindi tayo marunong makinig, o ayaw natin makinig. Hindi na natili sila Jesus sa mundo, kahit sinabi ni Pedro, sana ay dumito na lamang tayo. Lord, it is good to be here. Paglabas natin ng simbahan, huwag tayong matakot. Nakita natin ang kalingningan, ng kalwalhatian ng ating Panginoong Jesus sa pamamagitan ng hostia dito sa Eucharistia. Isang pirasong papel, isang pirasong manipis na tinapay na akala natin pakiwala, sumisimbolo lamang. Pero sinasabi sa atin ito ang aking katawan, ito ang aking dugo. Makita sana natin ang katotohanan na iyan, na panibagong anyo ang Panginoon sa pamamagitan ng Eucharistia. Ito ang magbibigay ng daan sa atin para tayo ay tumapang, para magkaroon tayo ng pag-asa, para huwag tayong matakot na pagbaba natin dito mula sa mundo ng templo ito. Tayo ay mayroong lakas loob na makikibaka sa kaharap, sa hamon ng ating buhay. Ang sinasabi sa atin, mapakinggan ninyo ang aking anak. Huwag kayong matakot. Amen. Magsitayo po tayo. Panginoon,
at sa pagpapatibay natin sa ating pangako makinig sa Kanya. Idulog din natin ang mga kahilingan sa Ama para sa sanlibutan, pinapapangit ng mga kahirapan at pagkakasala. Ang ating itutugon, Panginoon ng liwanag at buhay, dinggin mo kami. Panginoon, liwanag at buhay, ibigin mo kami. Para sa buong simbahang banal, sa pakikipag-isa niya sa Panginoon, muli na kailangan ng pagbabalik loob dahil sa pagkakasala ng kanyang mga kaanib. Nawa, sa paggunita ng pagbabagong anyo ni Jesus, siya'y magsikap magpakahusay para sa ikabubuti ng sangkatauhan. Manalangin tayo. Panginoon ng liwanag at buhay, dinggin mo kami. Para sa Santo Papa at lahat nating pinuno, nawa, magtamo sila ng pagbabagong anyo ni Jesus nang kailangan nilang lakas para harapin ang mga kahirapan sa kanilang misyon. Manalangin tayo. Panginoon ng liwanag at buhay, dinggin mo kami. Para sa mga nag-aalinlangan o nagtatatwa sa kadakilaan at kabanalan ni Kristo, nawa, mapaniwala sila ng salaysay ng pagbabagong anyo na si Jesus ay Diyos na totoo at taong totoo. Manalangin tayo. Panginoon ng liwanag at buhay, dinggin mo kami. Para sa mga taong ang buhay ay nasira ng mga bisyo at ibang anyo ng pagkapaliwala, nawa, sa pagbabagong anyo ni Jesus, makahango sila ng inspirasyon at kailangang lakas para magpanibagong buhay. Manalangin tayo. Panginoon ng liwanag at buhay, dinggin mo kami. Para sa mga kasama sa ating pamayanan na binabagabag ng mga pisikal at moral na kahirapan, nawa, ang pagbabagong anyo ni Jesus ay makatulong sa kanilang umasa sa magandang kinabukasan. Manalangin tayo. Panginoon ng liwanag at buhay, dinggin mo kami. Hingin natin manalangin ang ating mga pansariling kahilingan. Manalangin tayo. Panginoon ng liwanag at buhay, dinggin mo kami. Panginoong Diyos, ipakita mo sa amin ang maliwalas na mukha ng iyong anak sa pagdiriwang ng Eucharistiyang ito. At puspusin mo kami sa iyong kapayapaan upang tapat ka ng ipapaglikuran sa aming buhay. Amen. Magsiupo po tayo. Ay, ay, ay,
ay kalugdan ng Diyos ang mga pangyarihan. Ang ginawa ng Panginoon, kung pag-aaral sa iyo mga sa buhay na sa ating kapakinabangan at sa buong sagayan ng mundo. Ama naming lumikha, ang paghahain ito ay magdulot nawa ng kapatawaran ng aming mga kasalanan at magpabanal sa aming buong katauhan para sa pagdiriwang ng Pasko ng sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Nararapat siya ay sa salamat. Ang aming makapangyarihan, tunay ng marapan na ikaw ay aming pasalamatan sa pamamagitan ni Jesucristo na aming Panginoon, nang kaipagtapat niya sa mga alagad na siya ilang mamatay para sa lahat. Sa kanila'y kanyang ipinamalas ang kanyang sariling puspos ng liwanag. Ang iyong mga utos at mga propeta ay pawang mga tagapagpatunay niya sa pagkakatalagang para sa kapwa'y magdusa upang akayin ang lahat sa pagkabuhay na maligaya. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo, nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubuli sa iyong kadakilaan. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Jesucristo. Bago niya pinagpiksan ang pusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay. Pinasalamatan kanya. Pinaghati-hati niya iyon. Pinabol sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Ngayon din naman na matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis. Muli kanyang pinasalamatan. Inabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo ay bubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin. Magsitayo po tayo. Ang misteryo ng pananampalataya. See
at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya't inialay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasama namin kami magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Amalihanin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kay San Francisco na aming Papa at ni Luis Antonio na aming Obispo at ng Tarang Kapalyan. Alalahanin mo rin ang mga kapatid namin na hilali nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay. Gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila patuloy sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo pagkinapantil kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaysa na mahal na Birhen Maria na ina ng Diyos, ng kabiyak ng puso niya si San Jose. Kaysa ng mga apostol at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kaluluwa sa iyo. Ay pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Yesu Cristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Mga kapatid, mahal tayo ng Diyos, hindi dahil tayo ay mabuti. Mahal tayo ng Diyos dahil ang Diyos ay mabuti. Nananalig sa kabutihang ito, lakas loob tayong dumulog sa amin. Sumasalangit ka, sambahin
iadya sa lahat ng masama. Pagkalooban ng kapayapaan araw-araw. Iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan. Samantalang aming pinananabigan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas namin, si Hesus Kristo. Sapagkat sa iyo ang lahat ang makapaghihirap at ang kalunan magpakailanman. Amen. Panginoong Hesus Kristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo. Ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo aming pananampalataya at huwag ang aming mga paulit-ulit na pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban. Kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. Ibahagi natin sa ating kapwa ang kapayapaan ni Kristo. ang kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Mapapalad tayong mga inaalihan niya sa kanyang banal na piling. Panginoon, hindi ako dapat na matulog sa iyo. Kunin sa iyo sa kanya, ay gagaling mo.
Panginoon, sa panahon ng pangangailangan ay humihingi kami ng tulong, bunga ng aming pagkakulang sa nagbabatang pagkawasak ng kapaligiran, pinagkaloob ninyo sa amin. Bunga ng malawak ang paglalaban ng ideolohiya sa iba't ibang panig ng mundo. Pagkalooban ninyo kami sa pagmalakas upang may palaganap ang kabutihan, katarungan, pagmamahalan at kapayapaan. Sa gitna ng labanan, ituro ninyo sa amin ang pagtutulungan, sa kasaganaan, ang pagbibigayan. Sa kalalitaan, magkaroon po sana ng maayos na pamumuhay. Kung mangibabaw ang pagkamakasarili, ituro ninyo sa amin ang kababaang loob. Sa kawalan ng katarungan, matutunan sana namin ang pagsisisi at pagbabalik loob sa Diyos. Kung may di pagkakaunawaan, magkaroon po sana ng pagkakasundo at pagkakaisa. Sa kawalan ng pag-asa, maihatid po sana namin ang mabuting balita. Turuan mo kami kumalina sa halip na palinahin, maglingkod sa halip na paglingkuran. Huwag po sana namin maghangal ng karamihan at punuin ninyo kami ng inyong pag-ibig at kaluwalhatian. Pahintulutan ninyo kami maging katulad ninyo sapagkat sa ganitong paraan lamang namin
kahulugan ng buhay na magbibigay sa amin ng bagong pag-asa. Amen. O Maria, Reyna ng Kapayapaan, Panalangin po kami. magsitayo po tayo. Manalangin tayo. Ang maraming mapagmahal, kami pinapakinabang mo sa dakilang pagliliwanag sa bagong anyo ng iyong anak ay tumataraw ng utang na loob sa iyo, sapagkat kahit ngayon pa lang sa lupang ibabaw, pinapagsalo mo na kami sa kaligtan ng kalangitan sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Sumayin niyo ang Panginoon. Magsiyo po kayo at ipanalangin ang pagpapala ng Diyos. Ikinagagalang ninyo ang pagbabagong anyo. Puspusin nawa kayo ng Panginoon ng kanyang liwanag sa lahat ng araw ng inyong buhay. Amen. Ibayan nawa ang inyong pananampalataya ng mga patunay ng kanyang pagmamahal upang magbunyagi kayo sa mabubuting gawa. Amen. Gabayan nawa niya kayo patungo sa Kanya at turuan kayong manuntun sa pamamahal at kapayapaan. Amen. At pagpalain kayo ng mga pangyarihan Diyos, Ama, Anak, at Espiritu Santo. Amen. Tapos na ang ating pag-iiwan, umayo kayo taglay ang pag-ibig at kapayapaan ng Kristo. Salamat sa Diyos.